Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at kinukwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Simulan na natin. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 2007 horror science fiction na The Mist. Isang gabi, habang kumukulog at kumikidlat dahil sa bagyo, may isang lalaking nagngangalang David ang lumikha ng kanyang painting. Hindi pa siya masyadong nag-aalala noong una. Pero nang napansin nito na lumalala pa ang sitwasyon sa labas, nagdesisyon na siyang dalhin ang kanyang asawa na si Stephanie at ang kanilang anak na si Billy sa basement. Kinabukasan, sinuri ng mag-asawa ang pinsala na dulot ng bagyo. Nagulat sila sa mga nasira nitong bahay, lalo na ang laki ng house nila na tinamaan ng natumbang kahoy. At sa hindi kalayuan, may napansin din sila na hindi karaniwang hamog sa lawa na ipinagtaka nila ng lubos dahil iyon ay kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito sa kanilang lugar. Samantala, sa kabilang dako naman, ang kotse ng kaibigan at kapitbahay nilang si Norton ay tinamaan din ng natumbang kahoy. Una niyang sinubukang putulin ang mga kahoy gamit ang chainsaw. Pero nang nasira ito, nakiusap siyang makisabay kay David para bumili ng materyales. Bagaman, may kaunting hindi pagkakaintindihan ng dalawa. Pumayag naman si David sa kanyang pakiusap. Para makapaghanda sa mga hindi inaasahang mangyayari, napagpasyahan ng mag-ama kasama si Norton na pumunta sa isang supermarket para bumili ng mga pagkain at mga bagay na makakatulong sa kanila sa mga sumusunod na araw. Samantala, ang kanyang asawa naman ay naiwan sa kanilang tahanan. Habang sila ay nasa daanan, napansin nilang napakaraming sasakyan ng military ang paikot-ikot sa kanilang lugar at na ito'y tila naghahanda para sa isang parating na digmaan. Dahil doon, nakaramdam sila ng kaunting pag-aalala na baka may iba pang sakuna na mangyayari. Nang makarating sila sa supermarket, nagulat sila sa dami ng tao na nagmamadali ring makabili ng pagkain. Habang naghahanap ng mabibili, napatanong naman si Billy sa kanyang ama kung nagkaayos na nga ba sila ni Norton. Pero nagpaliwanag lang si David na hindi na ito kailangan pang pag-usapan kasi civil naman silang dalawa. Maya-maya pa, may isang grupo ng mga sundalo ang pumasok din sa loob ng supermarket. Sabik ang mga ito sa kanilang bakasyon sa labas ng bayan na masaya nila itong pinag-uusapan. Isa sa mga sundalo ay si Jessup at kumiti siya kay Sally bago bumati pa sa isang matandang babae na si Miss Rappler. Samantala, napansin naman ni Norton ang isang military police officer na kakapasok lamang at kinausap nito ang grupo nila Jessup para bigyan ng order na i-cancel ang kanilang bakasyon dahil kailangan nilang bumalik sa kampo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nun, napatigil ang mga tao sa loob ng supermarket nang marinig nila ang siren warning na galing sa military base. Kalaunan, may isang matandang lalaking duguan at tumatakbo na pumasok sa loob ng supermarket. Sumisigaw ito na meron daw kakaibang bagay sa mga hamog na kumuha ng kanyang kaibigan. Sinabihan niya rin ang mga tao na kailangan nilang isara ang mga pintuan ng supermarket para sa kanilang kaligtasan. Sa kabila ng kanyang mga babala, isang lalaki ang nagpumilit na lumabas at puntahan ang kanyang sasakyan kahit napapalapit na ang hamog sa kanila. Nang umabot siya sa kanyang sasakyan, hindi na nila ito matanaw at tanging boses niya na lang na sumisigaw ang kanilang narinig hanggang sa ito ay namatay. Tumingin ang mga tao sa salamin at nagulat sila sa napakakapal na hamog sa labas. Nawari ba'y naging puti na ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon naman ng pagyanig
na naging dahilan para lalo pa silang mataranta. Kalaunan, si Bud, na siyang manager ng supermarket, ay nakiusap sa mga tao na manatili lang muna sa loob at kumalma. Gayunpaman, may isang ina naman ang nag-aalala sa kanyang anak dahil naiwan niya ito sa kanilang bahay. Di tumagal, mas lalo pang naging atat ang isang ina na umalis na sa supermarket dahil gusto niyang puntahan ang kanyang anak. Nagtanong ito kung may gusto bang tumulong sa kanya, pero dahil walang gustong lumabas, mag-isa lamang itong umalis sa supermarket. Naglakad siya diretso patungo sa hamog hanggang sa nawala na ito sa kanilang paningin. Habang naghihintay sa mga susunod nilang gagawin, nagpa siya naman si David na tingnan naman ang sitwasyon. Iniwan muna niya ang kanyang anak kay Mrs. Rappler at kay Amanda upang masiguradong ligtas at naalagaan ito. Pagkatapos nun, pumunta na si David sa likuran kung saan nadiskubre niya na ang generator ay umuusok na at parang malapit na din masira. Bukod pa doon, may napansin din siyang tunog sa loob ng storage room na tila ba'y parang di karaniwang bagay ang nasa likod noon. Sa pag-aalala, tumakbo ito sa palabas para magtanong sa kanyang mga kasama kung may naririnig ba silang kakaiba, pero wala naman silang napapansin at kahit anong ingay ang inakala lang nila. Baka natataranta na si David dahil sa mga nangyayari. Upang tingnan ang kanyang sinasabi, nagpasyang silang pumunta sa likod kasama nila Jim, Ollie at ng dalawa pang iba. Sinubukan nilang paandarin muli ang generator, pero ito ay talagang nasira na. Matapos nito, pinag-usapan naman nila ang tungkol sa di malamang nila lang na nasa loob ng storage. Hindi sila naniniwala kay David at pinahiyapan nila ito. Dahil doon, pinagpatuloy pa rin nila sa kanilang pag-ayos ang generator. Kahit pa binalaan na sila ni David na may kung anumang kakaibang bagay sa labas. Dahil nagalit si Jim kay David, si Norm ang pinili nilang tumingin sa labas ng pinto ng storage. Pumayag naman ang isa. At noong una, tila wala namang problema na tinawanan pa nga nila si David. Ngunit paglapit ni Norm sa pinto, bigla na lang may lumabas na galamay at hinablot siya nito. Sinubukan siyang tulungan ni David at Ollie habang tinignan lamang sila ni Jim at ng iba pang kasama nito. Di tumagal, may lumabas pang dagdag na may galamay kaya hindi na nila nakayanan hilahin si Norm, dahilan para tuluyan na itong mahila at mapatay ng halimaw. Humingi ng tawad si Jim kay David pagkatapos nun, pero sinisi niya ito sa nangyari kay Norm. Sa galit ni David, pinaulanan niya ito ng suntok hanggang sa dumugo ang mukha ni Jim. Pagkabalik niya sa loob ng supermarket, kinausap naman ni David si Norton patungkol sa nilalang na nakita nilang kanina, pero hindi din ito naniwala sa kanya. Ang inisip pa nga nito, gusto lang daw gumanti ni David dahil sa hidwaan na meron sila. Narinig ng ibang tao ang kanilang pagtatalo, kaya napagdesisyon na ni David na sabihin na lamang ang tungkol sa galamay. Ngunit tumawa lamang ang lahat at sinabihan itong sinungaling. Sa kanyang pagkainis, hinamon niya ang mga ito na tingnan ang naputol na galamay na naiwan sa likod. Sinunod nila ang kanyang sinabi at nagulat sila sa kanilang nakita. Sinubukan ring tusukin ng isang lalaki ang galamay gamit ang patpat at gumalaw lamang ito ng kaunti bago natunaw na lang bigla at naging tubig na umuusok. Matapos ang mga pangyayari, inanunsyo ni Bud sa mga tao sa loob mayroon ngang problema at totoo na nga na sinabi ni David. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob habang patuloy naman sa pananakot si Mrs. Carmody. Nagsasabing malapit ng magunaw ang mundo at ito daw ay plano ng Diyos. Naging sentro ng kanilang atensyon si Mrs. Carmody at iminungkahi niya pa nga na kailangan daw nilang mag-alay ng dugo para sa isang sakripisyo. Hindi nagustuhan ni Ollie ang kanyang ginagawa, kaya sinabihan niya ito na tigilan na ang pananakot sa mga tao. Sa kabilang dako naman,
Kinausap ni David ang kanyang mga kasamahan tungkol sa paghahanda para maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ibinahagi ni Amanda na mayroon siyang baril, kaya ibinigay niya ito kay Ollie at dahil mas marunong itong gumamit nun. Pagkalipas ng ilang minuto, muli na namang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng supermarket dahil marami pa ring mga ignorante ang hindi naniniwala kay David. Hindi nila sineryoso ang mga nangyayari at isa na doon ang kanyang kapitbahay na si Norton. Hinikayat nito ang mga tao na sumama sa kanya. At dahil gusto na rin ng mga ito na lumabas, hindi na nila ito nagawa pigilan. Ang tanging nagawa na lamang ni David, nilagyan niya ng tali sa katawan ang isa nilang kasama para malaman niya kung gaano sila kalayo at para kung sakali ding may harapin silang panganib, pwede niyang hatakin ito gamit ang lubid. Habang papalayo sila ng papalayo, napansin ni David na nahulog bigla sa lupa ang lubid at tumigil na rin ito sa paggalaw. Dahil sa kanilang pagtataka, hinatak ito ng kanilang grupo muli hanggang sa napansin nila na may dugo na sa lubid. Pagkatapos nun, nakita din nila na putol na ang katawan ng kanilang kasama. Sa kanilang takot, agad nilang pinutol ang lubid at mabilis na sinarado ang pintuan. Dahil kawalan ng kuryente sa loob ng supermarket, si Myron at Jem ay kumolekto ng mga ilaw para makapagbigay liwanag ito sa loob. Di tumagal, may isang malaking insekto ang lumipad at tumama sa salamin at unti-unti itong dumadami. Agad na pagtanto ni David na naaakit ang mga ito sa ilaw. Pero hindi naman niya naisip na sila ay makakapasok sa loob. Maya-maya pa, may mga sumunod pang malalaking nilalang ang lumapit din doon at kinakain naman nito ang mga malalaking insekto. Dahil sa bigat at laki ng mga nilalang, nabasag ang mga salamin sa supermarket. Kaya nakapasok sa loob ang nakakatakot na mga hayop. Naging sanhi ito para maraming tao ang nasugatan at namatay. Samantala, may isa namang lumilipad na insekto ang dumapo kay Mrs. Carmody. Sa pagkagulat ng lahat, hindi siya inatake nito dahil may sinasabi siyang bersikulo mula sa Biblia. Nasaksihan ito ng mga tao, kaya naisip nila na totoong sugo siya ng Diyos. Pagkalipas pa ng ilang mga sandali, unti-unti ring naubos ang mga insekto dahil naging malaking tulong ang apoy na ginawa ni David. Nagawa rin nilang takpan ang nabutas na bintana at kaya naging ligtas din sila kahit papano ng mga natira sa loob. Dahil naman sa mga nangyari, marami pang naniwala sa mga sinabi ni Miss Carmody at patuloy nilang pinakinggan ang mga salita nito. Dahil konti na lamang sila, tinipon ni David ang mga taong nakaligtas at ipinaliwanag niya sa mga ito na hindi naligtas ang manatili pa sa supermarket. Dahil dito, nag-isip sila ng paraan kung paano sila makakaalis doon. Una, balak nilang pumunta sila sa pharmacy sa kabila lang ng supermarket para makakuha ng mga gamot para sa mga nasugatan. At dahil plano din nilang umalis at lumayo gamit ang sasakyan, hanggat sa makakaya nitong mapuntahan, kailangan rin nilang kumuha ng mga supplies. Ang iba ay sumang-ayon sa minungkahi ni David. Subalit si Amanda ay natatakot dahil sa hamog at baka daw mas malayo pa ang pharmacy kaysa sa kanilang iniisip. Pagkalipas ng ilang oras, nagplano na ang grupo nila David na pumunta sa pharmacy. Umiyak si Billy at dahil sa takot na rin sa posibilidad na mawala ito at na baka hindi niya ito muling makita. Pero nangako si David sa kanya na babalik sila. Samantala, bago naman sila makaalis, tumayo si Mrs. Carmody sa kanilang dadaanan para pigilan ng grupo. Ayon sa kanya, ang pagpunta nila sa pharmacy ay magdudulot lamang ng kamatayan dahil pag ginawa nila ito, babalik daw ang mga malalaking insekto dala ng galit ng Diyos. Humingi sila ng tulong sa mga sundalo kaya nagboluntaryo si Jessup na sumama sa kanila. Habang naglalakad papasok sa pharmacy, kitang-kita ang takot sa muka ng bawat isa. Nahanap naman nila ang mga gamot na kailangan. Pero habang nag-iikot pa sila sa loob, napansin ni Jem na may mga sapot sa paligid niya. Inilawan niya ito
Laking gulat niya nang makita niyang maraming patay ang nakasabit sa taas at sila ay nakabalot sa mga sapot. May isang sundalo din ang biglang gumalaw at hinawakan nito si Jim sa balikat. Ayon sa sundalo, kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon at kasalanan daw nila kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Makikita sa katawan ng sundalo na tila ginawang pugad ng mga nilalang ang kanyang katawan. At di na nga tumagal, unti-unting lumabas ang mga maliliit na gagamba mula rito. Agad silang tumakbo papalayo, pero may mga kasama silang nasawi dahil hinawakan nila ang lason sa mga sapot. Ligtas naman silang nakabalik sa supermarket, dala ang mga gamot, at labis din ang tuwa ni Billy na nakabalik ng buhay ang kanyang ama. Nang sumunod na araw, nagising si David at narinig niya si Mrs. Carmody na nangangaral na naman at naghihikayat sa mga tao na maniwala sa kanya. Sa kabila nito, gusto pa rin ng grupo nila David na umalis kasi naisip nila ang sinabi ng sundalo sa pharmacy. Sa pagnanais nilang malaman pa ang ibig sabihin ng sundalo kanina, nagpasya silang magtanong kay Jessup. Gayunpaman, nagsabi lang ito na wala di umano siyang alam sa proyekto at kung ano talaga ang mga nangyayari. Maya-maya pa, napansin naman ni David na nawala ang dalawang kasama nito, kaya pinuntahan nila ito sa likod. Nang makapasok siya doon, laking gulat nila nang makita nilang nagbigti na pala ang mga kasamahan nito. Ayon kay Jessup, nagbigti sila matapos niyang ibahagi sa kanila ang sinabi ng MP sa pharmacy. Narinig ang lahat ng iyon ni Jim kaya kinaladkad niya si Jessup palabas at inilahad sa mga tao na kasalanan ng ito ng mga military dahil sa kanilang Project Arrowhead. Inamin naman ni Jessup na narinig niya ang chismis tungkol sa mga eksperimento na gumagawa ang mga ito ng interdimensional portal. Nagsalita din si Mrs. Carmody at nagsabi na dahil daw sa Project Arrowhead, nagalit ang Diyos at paparusahan niya ang mga masasamang tao. Dahil dito, dapat di umanong parusahan si Jessup dahil sa ginawa niyang kalapastanganan. Sumang-ayon naman ang mga naniniwala sa kanya, kaya inatake siya ng mga tao hanggang sa may isang sumaksak sa kanya. Pagkatapos nun, inutusan ni Mrs. Carmody na gawin itong alay at ipakain sa mga nilalang. Binuhat ito ng mga tao palabas ng supermarket habang nagbibigay pugay sa kanilang gagawin. Nang makalabas na si Jessup, nagmamakaawa ito at payagan siyang makabalik sa loob. Subalit may isang dambuhalang nilalang ang humablot at kumain sa kanya. Nang gabing iyon, kinausap ni David ang kanyang anak at binibigyan ito ng kasiguraduhan na kailanman ay hindi niya ibibigay ito sa mga nilalang at na hindi niya rin ito iiwan. Gumising sila ng madaling araw at naghanda sa kanilang paglisan, subalit nakabantay pa rin sa kanila si Mrs. Carmody. Ayon sa kanya, sila ay makasalanan dahil hindi nila sinusunod ang kanyang kagustuhan. Dahil dito, inuutusan niya ang mga tao na gawing alay si Jimmy. Kinuyog nila ang grupo ni David, ngunit sa kabutihang palad, nagawa naman nilang labanan ang mga ito. Sa galit ni Mrs. Carmody, inutusan niya ang mga tao na patayin silang lahat. Pero bigla na lang nagpakita si Ollie at binaril niya ito sa tiyan at ulo hanggang sa namatay ang ginang. Mabilis na umatras sa mga tao pagkatapos nun at agad namang nagtungo papunta sa sasakyan ang grupo nila David. Naunang makarating si Ollie doon, pero bago pa man siya makasakay, hinablot ito ng isang malaking nilalang. Ganon din ang nangyari sa iba na kasama nila na naligaw. Sa huli, tanging si David, Billy, Mrs. Rappler at Dan lang ang nakaligtas nakaabot sa kotse. Nakita ni David ang baril ni Ollie kaya agad niya itong kinuha bago sila nagmaneho papalayo. Dumaan sila sa harap ng supermarket habang tumitingin lamang sa kanila ang ibang tao. Dumaan din sila sa kanilang tahanan pero nakita niya lang kanyang asawa na nakabalot na sa sapot at ito ay wala ng buhay. Habang nasa daan, nakita nila ang pinsala sa kapaligiran at nakasalubong din nila ang isang napakalaking nilalang na may mga galamay. Hindi sila sigurado kung saan sila pupunta,
Kaya nagpatuloy lamang siya sa pagmamaneho hanggang maubos ang gasolina ng kotse. Sa pagmamasid-masid pa niya sa kapaligiran, unti-unti itong nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at tanging naiisip na lang nilang paraan ay magpakamatay sa gamit ang baril. Ang problema nga lang, meron na lamang itong 4 na bala at 5 silang nasa loob. Ng puntong iyon, ang desisyon ay inilagay na lang nila sa kamay ni David. Di tumagal, tumunog ang gatilyo ng 4 na sunod-sunod na beses at kita ang labis na kalungkutan at pighati ni David dahil sa mga nangyari na napasigaw ito dahil gusto niya na ring mamatay. Nagpasya siyang lumabas ng kotse at sinimulang tawagin ang malaking nilalang. Kalaunan, narinig niya ang mga pagyanig at naghanda na ito sa kanyang kamatayan. Gayunpaman, sa halip na halimaw, isang malaking armored tank ang bumungad sa kanya at unti-unti na nawala ang hamog. Nakita niya din ang mga truck na may sakay ng mga survivors. At kabilang doon ang nanay nilang binalikan ng kanyang mga anak. Labis ang paghihinayang ni David na isinagaw na lamang nito ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Sa huling bahagi ng pelikula, napuksa ng mga sundalo ang mga nakakatakot na nilalang. Kung naghihintay lang sana si David ng konti pang sandali, ay tiyak na ligtas niya ang kanyang mga kasamahan, lalo na ang kanyang mga anak. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary, subscribe na kayo sa Cinefellas. See you sa next video.